pakinggan naman natin mga kababayan, yung naging statement po ni Congressman Rodante Marcoleta about sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, nagbitaw daw ng salita etong si Congressman Rodante Marcoleta, ano po, ng kanyang statement about po sa nangyaring impeachment kay Vice President Sara Duterte, na kung saan iginigiit niya mga kababayan na wala daw pong grounds. Kung siya ang tatanungin, sa madalit salita, eto, merong naging interview etong si Congressman Rodante Marcoleta about po mga kababayan dito sa mga impeachment complaint versus BP Sara, na kung saan ayon po kay Congressman Rodante Marcoleta, no solid grounds or wala daw solidong grounds mga kababayan etong inaakusa kay Vice President Sara Duterte or etong mga impeachment complaint laban po dito kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin etong naging interview po niya sa 1PH. Ikine-credit po natin ito mga kababayan sa kanya at pakinggan nyo po. Ano po? So ngayon, ito, i-play na po natin. We would just like to ask you po muna, no, take your reaction doon sa recent impeachment complaint or impeachment process na ginawa ng House of Representatives against Vice President Sara Duterte. Based on your knowledge, ano ba yung nangyari? Meron po ba talagang nagtulak? May naglobby ng mga signatures ng ibang mga congressmen? Hindi pa naman yun halatang halata eh. Oh. Yes, Kong. But based on your knowledge? Oh, bakit naman itatransmit nila the very day that we will adjourn Congress? Right. But as what's that signal? Ano ang gusto nila palabasin? What were they trying to prove? Yeah, base po sa inyong knowledge pa rin po, no? Sino po ba yung nakita nyo po talagang nagtulak nitong impeachment complaint na ito? Itong short impeachment complaint? Lahat naman ng action na nangyayari doon comes from the leadership. Wala namang isang tao doon na magpapanukala. Tingnan po ninyo yung mga naunang tatlo, ni hindi man lang nila ginalaw, wala man lang na-refer the Justice Committee, which is also one of the rules, no? So, paano? Alam nila kapag sa Committee on Justice nila pinalabas yun, magtatagal yun because there will be determination of form and determination of substance. Ngayon, iniisip nila on the last day siguro, I do not know what they were trying to prove there. Pero, tinransmit nila at the very day that Congress will be adjourned. Kita nyo mga kababayan yung statement ni Congressman Rodante Marcoleta. Ang tingin kong pinatutungkulan niya dito mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si House Speaker Martin Romualdez, na isa sa di umano sa nagsulong nito mga kababayan para magdire-diretso po ito at ma-transmit sa Senado. Kasi nga ang tingin niya hindi ginalaw yung mga tatlong nauna na impeachment complaint at eto lang bukod tangi na pang fourth impeachment complaint na pinagbutuhan ng ating mga kongresista ang tanging na i-transmit mga kababayan doon po sa Senado. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Alam nilang wala ng time, di ba? Because at 3 o'clock in the afternoon, the Senate already moved for adjournment. Right. So ano sinabi ng Senate President? Tatalakayin on June 2. Is there a time? Wala na, di ba? Kung alam po natin ang Mindanao ay baluarte ng mga Duterte, para base po doon sa mga pumirma nitong impeachment complaint against VP Sara, 41 out of 60 na lawmakers po na mula po sa Mindanao region ang nag-back nitong impeachment complaint na ito. What are your thoughts on that? Dapat siguro sila yung tinanong natin, di ba? 41 of them signed the impeachment complaint. Totoo ba na nabasa nila yon? At totoo bang pinaniniwala nila yung grounds cited in the impeachment complaint? Ba kasi pagkatotohanan na, tinanong mo sila kung talagang alam nila yon. Because when they signed that, meron silang pinanagutan na, meron silang sinumpaan doon. They subscribe to the truthfulness of the document attached to the complaint based on their own personal
Kung titingnan nyo nga mga kababayan, di ba, yung pagbabanta nga ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni PBBM, ni First Lady Liza Marcos at saka ni House Speaker Martin Romualdez, doon pa nga lang mga kababayan, karapat dapat na po siya talagang i-impeach. At yung hindi niya pagpapaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan, doon pa lang mga kababayan, karapat dapat na po siyang ma-impeach. At ngayon, kung titingnan nyo yung mga issue pa niya about do sa mga panunuhol, di umano mga kababayan, doon pa lang makikita nyo na dapat po talaga siyang ma-impeach. Ngayon, hindi naman po siguro bulag yung iba sa mga kababayan po nating Pilipino, especially yung mga kongresista po natin para hindi po makita yon. Mga kababayan, dahil pag yun ang pinag-usapan, dapat po talagang ma-impeach. Etong si Vice President Sara Duterte at talagang kahit sinong kongresista, pag yun ang mga ebidensya mga kababayan, susuporta po talaga. Ano po dito sa impeachment, laban po kay Vice President. Kaya ipagpatuloy pa natin. Information. But Baka isa man sa kanila, walang makasagot kung alam nila talaga yung mga dokumento behind the impeachment complaint. Right. Pero kayo po, Kong, do you believe po that President Marcos has no hand in the impeachment of VP Sara? Tulad po ng kanya pong nasabi na kahit na po na number 1 nga po na pumirma, unang-una sa listahan, etong si Congressman Sandro Marcos. I still would want to believe that. Kasi sinabi niya yun eh. You remember about... may tungkulin din yung ating mga kongresista. Once na na-file yung mga impeachment complaint, hindi po nila pwedeng harangin yon dahil lang sa pinapakinggan nila yung opinyon ng presidente. Maliwanag naman ang sinabi ni PBBM do sa kanyang interview na yun ay opinion lamang niya. Ano po, na kung saan baka madadala daw do sa kanyang opinion na may pakiusap mga kababayan doon sa yung mga kongresista po natin. Pero sinabi din ng presidente na hindi po niya tinututulan or hindi niya pwedeng harangin yung pag-usad ng due process. Ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, humingi pa ng payo sa kanya yung kanyang anak kung ano yung gagawin dahil nga umuusad na. Ano po, na-file na yung mga impeachment complaint at kailangan pa usadin yon. Isa lang yung sinagot ng presidente, sundin mo yung trabaho mo, yung tungkulin mo. At hindi mga kababayan inutusan ni PBBM si Congressman Sandro Marcos na harangin yung mga impeachment complaint at pigilan yung due process. Maliwanag naman mga kababayan na ang presidente po ay hindi nakikialam ano po sa pag-usad ng mga impeachment complaint diyan po sa Kamara kasi hindi po trabaho yan ni PBBM. Ngayon mga kababayan, hindi naman pwede rin na sundin na mga kongresista po natin yung opinyon ng presidente na wag nang pagtuunan ng pansin etong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, may independent body ang Kamara at kailangan nilang sundin yung proseso, yung due process. Kailangan nilang pagtrabahuin yan dahil nasa Kamara na yan at umuusad na yung mga impeachment complaint na yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. May iba pa tayo ng konti. Good morning. You were quoted as saying that there's no such thing as the West Philippine Sea. What did you mean by this, Congressman, exactly? Para medyo malinaw po sa atin lahat. Ang sinasabi ko dyan, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Sapagkat yun ay nagsimula nung pumunta rito. So ito, ano na to, karugtong na to nung kanina. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi, ikat na natin dito, na sinasabi ni Congressman Rodante Marcoleta na kung titingnan mga kababayan, ayon sa kanya, walang solid grounds. Etong impeachment, etong mga impeachment complaint, laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, etong sinasabing ito ni Congressman Rodante Marcoleta, kung mapapansin nyo, puro pagtatanggol to kay Vice President Sara Duterte. Parang ang sinasabi niya na walang basihan, walang solid na basihan etong impeachment na ito laban po kay Vice President Sara Duterte kasi nga parang ang dating sa kanya minadali po ito. At yung mga pumirma po dito ay hindi alam, mga kababayan, yung kanilang mga pinirmahan. Ngayon ipagpatuloy pa natin.
po against the impeachment of VP Sara at yung mga hindi, no? Kasama nga po dito si Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar, and so on. And most of them po kasi sinasabi nila may mga kamag-anak sa Senate kaya hindi na sila pumirma. Kayo po ba, ano po ba yung inyong rason? Bakit hindi po kayo pumirma dito? Ayan. Wala namang batayan eh. Oh. Walang batayan. Pati proseso ng pagkakagawa niyan ay talagang questionable. Oh. So, ang gusto ko lamang palitawin dito, sino sa mga pumirma diyan ang personal niyang sasabihin sa akin pag dumating na sa pagkakataon na dinideliberate yan kung matutuloy yan. Talaga bang nakita niya yung dahilan? Talaga bang sigurado siya? Kabisado niya na yung mga batayan na ginamit mapapatunayan? Kayo, grounds for impeachment? Kayo po ba, Kong, nabasa nyo? Bibigyan kita ng halimbawa. Saan nagsimula yung sinasabi nilang graft and corruption? Yung pagsusuri nila ng confidential fund. Bakit? Sila ba yung may karapatang magsuri ng confidential fund? Isang opisina lang ng ating pamahalaan ang tinakdaan at minanduhan ng ating saligang batas. Commission on Audit lang. Hindi pa nga natapos ang Commission on Audit sa kanyang pagsusuri sapagkat hindi kasi mga kababayan ganito kasi yan. Di ba nag-iimbestiga, eto pong kamera doon po mga kababayan sa confidential funds ng ating Vice President. Merong mga sinumpaang salaysay kasi doon mga kababayan na kung saan makikita nyo na hindi talaga naging tama yung paggamit ng opisina ng ating Vice President sa pera ng taong bayan. At ang isa pa dito, meron ding mga tao, mga kababayan, especially sa DepEd, na talagang umamin, nagsalita, na kung saan sinasabi po nila na nakakatanggap sila ng sobre. Ano po ibig sabihin? Kung nakakatanggap sila ng sobre, sinusuhulan sila. May panunuhol mga kababayan. At hindi lang isang tao yung nagsalita noon, kung hindi nasa 3 tao. Yung mismong nagsalita na mayroong mga suhul sa kanila or mga sobre silang natatanggap na galing daw di umano, mga kababayan, kay Vice President Sara Duterte. At ang isa pa po dyan, mga kababayan, kaya napatunayan na hindi naging maingat sa paggastos ng pera ng taong bayan ang opisina ni Vice President Sara Duterte noong nagsalita na eto pong si Gina Acosta. Diba mga kababayan, lahat tayo saksi doon. Noong mismong inamin ni Gina Acosta, mga kababayan, na ibinigay niya kay Colonel La Chica yung pera. Tapos hindi na alam kung saan napapunta. Doon pa lang mga kababayan makikita nyo na talagang may corruption na. Dahil unang-una, hindi nila maipaliwanag kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Pangalawa, may mga panunuhol na nangyari. Kaya nga kung titingnan natin, hindi naman siguro bulag ang taong bayan para hindi po maintindihan yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Audit observation memo pala, kinuha na yung mga papeles ng House of Representatives at sila yung nagpanggap na magsuri, na mag-audit. Pag dumating tayo sa punto na ganun, paano nila patutunayan? Hindi pa nga final ang report ng Commission on Audit. Kung ang Commission on Audit, initial findings pa lang, ibig mong sabihin ang House of Representatives na walang mandato na mag-audit, silang magpapatunay na final na ito. Saan ka nakakita ng kanyang klaseng proseso? Hindi namin tungkulin ng mag-audit. Congressman, The House of Representatives usurp that responsibility from the COA. Ang COA nagkamali din ito because COA delegated that particular mandate to the House of Representatives. Magiging issue pa ito. Maniwala ka sa akin. Congressman, sabi po ng ibang mga kasama niyo po sa Kamara, sa Senado na lang daw, sa trial lang daw magpaliwanag yung mga ganitong issue. Kaya daw po magkakaroon ng trial. Sinong Senado? 19th Congress o 20th Congress? Oo. Yeah. Anong Senado? Anong Senado ang didinig dyan? 19th Congress. Tapos na yung 19th Congress by June 30. By July 1, 20th Congress na yun. Ibig mo sabihin, sila ang titingin doon. Ang sinumite nila is a handiwork of the 19th Congress. Ang sasalo, 20th Congress na Senado. Paano nila tatanggapin yun? Hindi po ba continuation lang naman po, Kong?
Ano? Hindi po ba continuation lang daw po yun? If Ah. ever? Hindi Kung totoo yun. Kung yun ang ini-insinuate ng Senate President, mali siya dyan. Bilang isang abogado, sasabihin ko sa kanya, nagkakamali na siya. Ah. Iko-continue mo yung impeachment na ginawa ng 19th Congress? Hindi kasi mga kababayan, ako pakitama na lamang din po ako kung ako po ay mali. Ang pagkakaunawa ko kasi dito mga kababayan, eto po ay parang isang kaso lamang na kahit magpalit ng judge mga kababayan or mag-resign yung judge, magpapatuloy pa rin po ito. Yan yung pagkakaunawa ko dyan mga kababayan. Kaya kahit simulan sa 28th Congress, etong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte ay pwede. Kasi parang isang kaso lamang din po ito na kahit mag-resign yung judge mga kababayan, pwede pa rin pong umusad yung kaso. At hindi po ito matatapos porkit lang nag-resign or umalis na yung judge. Ano po, yan yung pagkakaunawa ko dyan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At ang gaganap ng tungkulin at nilitis 20th Congress? Saan ka nakakitang pangangatwiran na yan? Alright, Kong. May ganito ding sentimento mga kababayan yung si Makalintal. Pakitama na lamang po ko kasi ang pagkakaunawa ko ganito rin yung binibitawang salita ni Makalintal na hindi na pwedeng tumawid yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa 28th Congress. Pero ang argument naman mga kababayan ni na Carpio, pakitama na lamang din po ko kung ako po ay mali, ipipwede pa rin itong itawid hanggang 28th Congress. Kahit si former Senator Trillanes, ganun din yung sinasabi. Pwede pa rin po itong tumawid hanggang 28th Congress kasi para nga itong isang kaso na hindi porkit nag-resign yung judge, matatapos na lang doon. Ano po mga kababayan? So magtutuloy-tuloy po ito. Yan yung pagkakaunawa ko, pakitama na lamang po ko. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Oy, Mama Etelyn Soles, thank you po sa pagkape po Thank you very much po Siguro po, panghuli na lang po, you were known ally of the Dutertes. I am not a known ally of the Dutertes. Ang ginagawa ko ay tungkulin ko para sa atin kung ano yung katwiran. Napagkakamalan ako ng gano'n, sapagkat katwiran ang akin nilalabas. I am running as an independent senator. But sa tingin niyo po ba, may lusot itong impeachment po na ito? Or ano pa po ba ang dapat... Paano lulusot yan? Magtatapos ang 19th Congress sa June 30. At ang susunod na Kongreso ay 20th Congress. Tatanungin ko ang Senate President, paano tatalakayin ng 20th Congress ang kagagawa ng 19th Congress? Isasabihin niya, it is a continuing activity. O palapasin niya kung anong doktrina ang gagamitin niya dyan. Bakit? Nagbago ba? Ibig ba sabihin, hindi nagbago yung kagagawa ng 19th Congress? Sasabihin ko sa inyo, yung magiging prosecutors yan ay manggagaling na sa 20th Congress. O paano mangyayari yun? Ang composition and configuration of the next House of Representatives is already the 20th Congress. That's what I'd like to touch upon, Congressman Marcoleta. If they start this po sa first week o second week ng June at mabibitin po itong sa 19th Congress na mga senador, ano po mangyayari? Mabibitin nga yan sapagkat ilang araw na lang ba mula sa June 2 hanggang June 30, hindi na naman lahat yan i-session day. O bibigyan mo pa ng 10 araw halimbawa na sumagot ang Vice President. Ibig sabihin, hindi talaga matatapos sa 30th Congress at tutuloy yon 20th Congress na. Ang tinatanong kong issue ngayon dito, tatalakayin ba ng 20th Congress ang isang impeachment na ginawa sa 19th Congress? Yan ang issue dyan. Huwag nilang sasabihin sa akin dahil nahalata ko na sila na parang itatawid nila sa 20th Congress. Maling-mali yan. Sabi dito, tama ka diyan Sir Jake, napakinggan ko si Justice Carpio sa mga paliwanag niya. Kasi yun nga yung argument niya mga kababayan, na ito ay magtutuloy-tuloy lang. Kasi para itong kaso mga kababayan na kung saan hindi porket umalis yung judge, nag-resign yung judge, nag-retired yung judge, matatapos lang yung kaso na yun doon. Hindi po ganon. Mga kababayan, pwede po itong magtuloy-tuloy. Kahit ibang judge ang umupo po dito. So yan po yung pagkakaunawa ko dyan.
Ewan ko kung ano yung sinasabing sentimiento dito, mga kababayan, ni Congressman Rodante Marcoleta. Halos parehas lang naman sila ng sentimiento nitong si Makalintal. Ano po na kung saan hindi nga daw po pwedeng itawid ito sa 28th Congress kasi hindi daw pwedeng litisin yung halimbawa isang kaso na kagagawan, mga kababayan, noong 19th Congress. Yan po yung ano nila, katuwiran nila. Pero kayo, mga kababayan, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga binibitawang salitang ito ni Congressman Rodante Marcoleta? Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na hindi na po ito pwedeng itawid sa 20th Congress etong impeachment trial, mga kababayan, laban po kay Vice President Sara Duterte? Ano po ang komento po ninyo, mga kababayan, hingil po sa mga naging pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta? Dahil ang argumento po ng ibang mga tao, especially ni Justice Carpio, mga kababayan, ni Justice Carpio, pwede pa po itong ituloy hanggang sa 28th Congress. Kasi ito naman po ay parang kaso na hindi porket nawala yung judge, matatapos na lang po doon. So anyway, comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po yung opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At kung ano po yung masasabi nyo, mga kababayan, hingil po sa binitawang salita ni Congressman Rodante Marcoleta, yung buwelta po niya kay Commodore J. Tariela, mga kababayan. At ano rin po masasabi ninyo hingil po sa naging pahayag na ito patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.